Hi guys! Kumusta kayong lahat? Narito na naman ang inyong Ate She. Ayan, magkikwento na naman sa inyo bilang isang OFW. Hayaan nyo na muna na laging nasa kusina ang aking mga video guys dahil kunting panahon na lang, sa iba't ibang lugar na tayo sa Pilipinas magbibideo. Huy! Iba't iba, mayaman para mag-travel. Pero yun na nga guys, dahil nga magpo-for good na ako. Syempre, may imba na yung ating location ng ating mga video. Pwede na ako mag-video sa kusina, sa kwarto, sa sala, sa CR. Huy! Hindi guys, dahil papakita ko sa inyo ano ba ang buhay namin sa probinsya. Yun yung ating isi-share ko sa inyo kung ano ang magiging buhay ko pagdating ko sa Pilipinas. Dahil ako bilang OFW ay talagang ang dami guys sa akin nagsasabi na bakit ako magpo-for good. Ang hirap kitain ng pera sa Pilipinas. Ang hirap kitain ng 1,000 sa Pilipinas. Sabing gano'n ang mga sinasabi sa akin pag nalalaman nila na ako ay magpo-for good na. At may iba pa nga guys na nagsasabi na babalik din daw ako dito sa bansang Hong Kong para magtrabaho muli. Ang sabi ko sa kanila, huy, wag naman sana. Gusto ko kung babalik ako dito. Yes, gusto ko mamamasyan na lang ako. Huy, nangarap. Pero wala namang masamang mangarap, di ba guys? At ako guys, masaya naman ako sa decision ko na ako ay magpo-for good kahit wala naman akong ipon. At alam nyo na ako ay napamahal na din sa aking mga amo. Although hindi ganon kadali na mag-for good kasi parang ang bigat pa rin sa dibdib, na sa loob, na ano ba, sa puso, o lahat na binanggit. Pero hindi guys na dito ngayong nararamdaman ko pa na ngayon na magpo-for good na ako, ilang days na lang ay malungkot na masaya. Malungkot kasi may iwan ako ditong mga minahal kong mga kaibigan, at lalo tigit yung aking mga amo. Yan. At siyempre yung masaya kasi makakasama ko na yung family ko. At yun, sa Pilipinas, gigising tayo na wala na tayong amo, magagawa na natin yung ating nais na gawin, 'di ba? Parang magiging malaya na tayo, 'di ba? Pero sige Lord lang, lahat talagang inaasahan ko sa buhay. Na alam ko naman na Lord, provide ni Lord yung mga pangangailangan ko. 'Di ba nga, sabi nga ni Lord na kung tayo ay nasa sa Kanya, bakit tayo mangangamba sa ating mga pangangailangan? Ipoprovide niya ang ating mga pangangailangan sa buhay. At yun nga guys, saya ko ay napahaba na naman ang aking marites. Ayan, nagagayat nga ako dito guys ng bell pepper kasi magagawa ako ng omelette. So, napanood ko lang siya sa YouTube kasi ang hirap-hirap naman talaga mag-isip ng ipapakain mo sa amo. Bali ngayon kasi, 3 lang naman silang kakain, yung kapatid ng amo ko na mag-ina at yung amo kong lalaki, dahil yung amo kong babae hindi siya dito magdi-dinner dahil siya ay pumunta ng China. So, mamaya pa ang balik niya na mga alas 10 ng gabi. So, hindi siya dito mag-dinner. Dito guys, sa bansang Hong Kong, ang trabaho namin dito kasi is all around. Naglilinis, nagluluto, nag-aalaga ng bata. So ako, mathankful ako, wala akong batang inaalagaan guys, kundi ang aking focus lang ay sa pagluluto at paglilinis ng bahay at pamamalengke. Kaya ayan, minsan masakit din sa ulo kung anong ipapakain mo sa mga amo kasi nga, so ba naman, 8 years na ako dito. Hindi ko na alam kung ano yung lulutuin ko. Sa dami ng naluto ko na siguro, parang nakakasawa naman kasi yung paulit-ulit. Kaya dahil Pilipina tayo, di ba madiskarte naman tayo magawa ng sarili nating recipe, di ba? O maraming relate dyan na mga kapwa ko OFW. Kanya-kanyang technique na lang ng recipe na na pwedeng ipakain sa as long as, ayan, masarap yung luto mo. Ako naman kasi guys, talaga na even masarap or hindi yung luto ko ay may reklamo yung amo ko, pero okay lang naman kasi ubos din naman nila yung pagkain. Yun yung mahalaga, nauubos nila, di ba? Kaya ngayon guys, yung mag-omelette ako, yan, ginamitan ko siya ng bell pepper, yung may natira kasi sa aking bell pepper nung nakaraan, kung nakaparood yung nakaraan video ko, yun yung mga natira ko pang bell pepper. Kaya yan, gagamitin ko siya pag-omelette. Lalagyan ko siya ng bell pepper and onion. At ito lang naman nga, sobrang hirap. Magagayat ka lang ng onion ay sobrang, bakit kailangan umiyak pa tayo, di ba? Pero ako, hindi ako umiyak dyan guys. Siguro talagang naano lang yung aking mata. Yung nag-beautiful eyes lang yung mata ko. Huy! Pinipigilan ko kasi guys na umiyak. Kasi alam nyo na, pag ako umiyak, naaalala ko yung mga pain na naranasan ko sa buhay. Huy, ang away! Ay nako, yung talagang onion na yan talaga yung sinasabi nila na na pinakamasakit na
na gulay. Ay, gulay ba yan? Oo nga, gulay. Yan nga, kasi kahit hindi ka naman inaano, ay paiiyakin ka. Kaya yan guys, kung nakikita nyo, nagagayat na ako ng mga 5 kilong sibuyas dyan. O hindi. Kunti lang ho ang ilalagay natin kapag tayo gusto yung gayahin itong ginagawa ko. Kunti lang yung gagamitin nating onion. Kasi parang ano lang po siya, parang toppings lang siya sa egg para maganda siya tingnan, di ba? Parang kasing ganda natin. Shoo! O, di ba? Ayan. Lagi dapat tayong maganda. Wala namang talagang pangit na tao. Depende lang sa pagtingin ng ating kapwa. Diba? Wala namang nilikha si Lord na pangit. Lahat tayo ay good para kay Lord. Diba? Kaya guys, pag may nagsabi sa inyo ang pangit mo, ay nako, huwag kang mag-alinlangan. Sapakin mo agad kasi nakikita lang sinasabi pa, huy, bad yun? Huwag niyang gagawin na. Biro lang. At yan nga guys, sinunod ko ng linisan yung snow peas. Ayan. Yan guys, yung medyo matataba, hindi siya yung manipis. Kasi mas gusto ng amo ko yung matataba kasi sweet daw. Pero ako kung akong tataning, mas gusto ko yung payat. Kasi ganun yung katawan ko. Huy! So, mas nasasarapan yung mga amo ko dun sa medyo matataba na na snow peas. Yung dalawa kasing klase siya. So, masarap ba ang matataba? Mauumay agad kayo. Mas masarap yung payat kasi nga walang kaumay-umay. Huy! Hay, ano ba yan? Kung ano-anong nasasabi ko. So, ayan nga guys, lulutuin ko siya with sliced pork mamaya pag malapit na ang dinner. Kasi dito guys, nagluluto kami kapag malapit na yung time nilang kumain. Kasi ayaw ng mga amo ko nung maagang nagluluto. Kasi kung may mga green vegetable guys, mapapansin nyo medyo madilaw na siya kapag maaga siyang iluto. Samantalang kung lulutuin mo siya ng malapit na yung oras ng pagkain nila. Parang ang sarap-sarap kainin ng food kasi nga fresh na fresh. Oh, fresh na fresh. Ano siya, bagong luto, ganun. May natira pa kasi akong sliced pork kahapon, kaya yun yung gagamitin ko ngayon. Kasi kahapon is nakabili ako ng karne, in-slice ko siya ng maninipis. Gamit ko lang siya is half lang kasi yung amo ko lang na mag-asawa ang kumain dito. Hindi kumain yung kapatid ng amo kong mag-ina kasi sa labas sila kumain. So, ayan, yung tera, dyan ko ilalaho kasi ayaw ng amo ko nang nai-stack ang pagkain. Lalo na bukas is weekend. So, bawal yun. Bawal tayo mag-stack kasi mag-holiday na naman. Ayaw ng amo ko ng ganun. And, yan na nga guys, yung mushroom. Gagamitin ko siya sa pagluto ko ng quick soup. Kung kanina nakita nyo ako, nagayat ako ng tomato at yan, gagamitin ko siya. Magagawa ko ng quick soup gawa sa tomato, konting pork na giniling, tapos, yan, tofu. Yan guys, gagamitin ko siya. I-slice ko lang siya ng square na maliliit. Yan, paghaluin mo lang. Magbabalot ka lang ng water, tapos ilagay mo yung ginger, and pakuluan mo yung tomato hanggang lumambot siya. Saka nyo ilagay yung mushroom at pork, and then lagay nyo na rin yung last yung tofu. Kasi mabilis lang naman lutuin yung tofu guys, para hindi siya madurog. Is ilas nyo siya na pagluto, and taste nyo lang siya ng pepper and salt. And konting sugar kasi maasim yung yung tomato. Saka ayan naman guys, yan tinatanggalan ko ng bulaklak itong vegetable na to. Ito guys yung vegetable na tinatawag dito sa Hong Kong na choy sam. Yan, ang paboritong gulay ng aking mga amo. Laging choy sam na lang ang kanilang gustong laging ulam. Ayan, kasi may natira pa ako nung nakaraang araw. So, kailangan ko na siyang gamitin guys kasi matagal na siya sa rep. Hindi pwedeng ma-stock siya. Dapat magamit ko siya kasi sabi ko nga ayaw ng amo ko nang nag-i-stock ng palagi ng pagkain sa rep. Dapat nga everyday na uubos yung mga pagkain kong binibili araw-araw. Kasi gusto niya araw-araw ay fresh yung pagkain. Araw-araw na bibili sa palengke. Ako naman guys, kahit araw-araw akong namamalingki is okay lang sa akin kasi ang amo ko is stay in. So, pag ako lumalabas, parang nababawasan yung oras ko na nasa loob ng bahay at nakakawala din naman yun ng homesick. Ayun, pag lumalabas ako, yan, nabibili ko rin yung mga gusto kong kainin, yung mga gamit ko na gusto kong bilhin, mga gamit ko sa katawan, nabibili ko, or kung ano man yung kailangan ko na emergency, mabibili ko araw-araw kasi nga araw-araw akong namamalengke. Maliban na lang hindi ako namamalengke guys kapag yung amo ko is na lalaki hindi kakain dito, tapos mayroon pa kaming tirang pagkain na pwede ko pang lutuin for dinner. So hindi na ako namamalengke noon. So kanina nga na kailangan ko sanang maglinis doon sa kabilang bahay, pero inaabot ako ng
katam. Alam niyo ba yung katam? Parang may nakababa sa akin katam. Katamaran, guys. Ayan, inabot nga ako na guys ng katamaran. So, hindi dahil baka sabihin na ba, huy, kasi tinatamad yan kasi nga, may pera, hoy, kasi nga, guys, nung nakaraan talaga is nakapagbinta kami ng lupa namin. So, alam nyo guys, nakaluwat ka na nang namangungutang sa akin, hindi nila alam na kaya nga kami nagbinta guys ng lupa kasi nga, kailangan ng pera, hindi naman para magkapera kami kasi may importante kaming kailangan mga bayaran at yun ang dapat importanteng inuna naming mabayaran. Kaya wala din tirang pera sa amin at hindi naman ganun kalaki yung nabentahan ng lupa. Nakagulat nga guys na ganun biglang marami nag-chat na mangungutang kasi nakita nila yung bumili ng lupa na pumunta na doon sa amin. So, ang hirap lang guys na gusto mo mang pautangin sila pero alam mo na yung pera kasi may paggagamitan kami, may paglalaanan kaya nga kami nagbenta ng lupa kasi nga may kailangan talaga kaming bayaran kasi ako although pinaglaban ko pa rin sa sarili ko yung lupa na yun nung dati kasi binibenta ko na siya pero sabi ko sa magulang ko baka wala pa yung right buyer na hayaan na muna natin baka kaya ko namang masurvive yung mga pangangailangan natin pero ngayon guys ay talagang hindi ko na kayang isurvive yun na lang talaga yung nakita kong paraan na pwede kong maibenta para masolve yung problema namin. Kaya sa mga nangungutang dyan, pasensya na po kayong lahat. At yan nga guys, matapos ko prepare ng dinner, ayan, magkakape tayo at mayroon nga akong tinapay din ditong tira na cheese bread. Ayan, binili ko siya kahapon sa labas sa Philippine store. Ayan. Kasi dito guys, ang isang balot nito is nagkakahalaga na ng $25. So, times 7 sa Pilipinas is napakamahal. Pero, dead man na lang, hindi na lang hayaan na lang, makakain lang ng tinapay from Philippines, di ba? Kaya yun guys, maraming salamat muli sa inyong pagsuporta at panonood. Kung nagustuhan nyo po ang aking video na to, please like and share. Thank you guys! Bye-bye! God bless you!